po niya napalakasin, lalo na hindi po lang ang ating pagbabantay sa ating mga infrastructure kaugnay po ng nasasabing energy. Mas mahigpit na pagbabantay kontra hoarding at overpricing. Tututukan ng Philippine National Police sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Mahigit 200 billion rather for the years 2024 and 2025. So yun yung mawawalang revenue ng gobyerno. So dahil mawawalan tayo ng ganun kalaking halaga, hindi rin mapupunduhan yung ibang proyekto ng gobyerno. 200 billion pesos kada taon posibleng mawala sa gobyerno kapag sinuspinde ang excise tax sa langis, ayon sa Bureau of Internal Revenue. Baka umabot pa nga ng 200 yan eh. Baka hindi na ako bumiyahe siguro, kaya babiyahe. Mahirap na. Sa panahon ngayon, mahirap. Dahil pa pandemic. Ilang jeepney drivers sa Maynila posibleng tumigil muna sa pamamasada kahit nakatanggap na ng ayuda. With 34 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is granted. The committee is directed to issue subpoena duces tecum to the Ombudsman for the production of the SAL-in of the Vice President corresponding to the period of 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. So ordered. Statements of assets, liabilities, and net worth at income tax returns ni Vice President Sara Duterte pinasasapina na ng House Justice Committee. Pagkakaloob ng protective custody kay Ramil Madriaga, ipinag-utos ng House panel. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Amerika, may tinanggap na regalo sa Iran na may kinalaman sa langis ayon kay United States President Donald Trump. Pagsira sa nuclear infrastructure ng Iran, unang probisyon ng binubuong kasunduan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Mas paigtingin pa ng Philippine National Police sa pagbabantay sa posibleng pananamantala ng ilang negosyante sa presyo ng produktong petrolyo at basic commodities. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lea Ilacad. Ng National Energy Emergency. Sinabi po niya na palakasin, lalo na hindi po lang ang ating pagbabantay sa ating mga infrastructure kaugnay po ng nasasabing energy. Lalo pang paiigtingin ng Philippine National Police ang monitoring sa sitwasyon ng bansa sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Bunsod nito, inilagay na sa heightened alert ang buong puwersa ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mahigpit na pagbabantay sa mga vital installation, critical infrastructure at komunidad. Malinaw naman po yung mandato ng Philippine National Police with or without crisis po sa oil. Ito po ay public safety, PNP and ORIA. Pero kaugnayan po na nasabing Emergency Crisis Committee na nilabas po ng ating mahal na Pangulo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DOE at saka sa DTI. Sa SWD. Pinag-ikting na rin ng PNP ang pagpapatrolya at pagbabantay sa mga gasolinahan, lalo na't dumarami ang mga nagsasarang gas station sa bansa. Sa ngayon,
Nananatili sa 3 ang gas station na sinampahan ng kaso dahil sa overpricing ng produktong petrolyo. Sa ngayon po, hindi na po nadagdagan yung ating pong datos ng nahuli na ang kinasuhan natin sa Nueva Vizcaya, yung mismong gasoline stations. Yung sa Eastern Samar naman ay yung mismong individual na nag-holding at yung pong individual naman sa Ginubatan Albay. Ang nanatili po na 3 yung ating pong datos ng apprehension, isang retail station at 2 individual. Bukod sa mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas o LPG, babantayan din ng mga pulis ang presyo ng basic commodities. Ang pagmomonitor ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ito ay sinasagawa patuloy ng ating mga local since day one, yung ating pong municipal or city price coordinating council, na kung saan hindi na po kinakailangan yung national na BOE para po ipagsagawa yung pagmomonitor. Panawagan ng PNP sa publiko, makipagtulungan at maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, kasama sa kanilang paghahanda ang pagresponde sa mga sitwasyong maaaring maapektuhan ang operasyon ng mahahalagang infrastruktura, transportasyon ng essential goods, engineering support at mabilisang pagtugon sa mga apektadong lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na si Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat hindi sila direktang bahagi ng Implementing Committee, may mahalagang papel pa rin ang AFP sa pagpapanatili ng pambansang seguridad, katatagan at kapakanan ng mamamayan. Binigyang diin ng AFP ang kanilang buong pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at suporta sa mga direktiba ng national government upang tugunan ang sitwasyon. Kasabay nito, patuloy nilang isinusulong ang whole-of-nation approach upang mapanatili ang katatagan at kahandaan ng bansa sa harap ng anumang krisis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang listahan ng mga delivery riders na tatanggap ng cash relief assistance sa March 26, 27 at 30. Makikita ang kumpletong listahan ng mga pangalan at payout centers sa official Facebook page ng LTFRB. Ito ay batay sa datos na isinumite ng mga transport network companies sa LTFRB. Magsisimula ang payout alas 7 ng umaga sa mga nasabing petsa. Kinakailangan magdala ng mga benepisyaryo ng kanilang orihinal at photocopy ng professional driver's license. Samantala, wala pang anunsyo kung saan isasagawa ang payout sa mga lugar ng Taguig City, Pateros at Marikina City. Posibleng hindi na muna mamasada ang ilang driver sa Maynila kung sakaling aabot sa 200 pesos ang kada litro ng diesel. Nila ngayon pa lamang ay talo na ang kanilang kita. Giit na mga driver, kulang din ang 5,000 pisong ayuda ng Department of Social Welfare and Development, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Dati ang krudo ko, sir, 51 pesos sa 1 litro. Bala, kinakarga ko sa maghapon, 700. Kasi nasa 51 lang yun eh. O ngayon nag-100, nagdoble, nagdagdagan pa ng 20. Sa ngayon, walang nangyayari. Napupunta lang sa krudo lahat. Nasa 1,600 pesos na ang nakakonsumo sa diesel kada araw ng jeepney driver na sina Enrique Romero at Jason Macapagal. Bukod pa rito ang kada araw na boundary na nasa 700 pesos. At dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo, kung kaya't ang dating nasa 700 pesos kada araw na naiuuwi sa kanilang pamilya, ngayon ay nasa 300 pesos na lang. Kanina, kabilang si Jason Macapagal sa nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda ng Department of Social Welfare and Development para sa mga jeepney drivers sa Maynila. Pero kulang pa rin anya ito dahil sa mahal ng presyo ng kada litro ng diesel. Sa akin, malaking bagay na rin. Kasi medyo nadagdagan na rin yung Pero mahirap pa rin eh. Patuloy pa rin yung gera sa Sa ngayon, wala na. Siguro barya na lang. Dating 700. Ngayon, isa nauwi mo, 200. Kulang pa. Boundary pa. Ang jeepney driver naman na si Enrique Romero,
labis ang pakiusap na sana ay makabilang siya sa benepisyaryo, lalo na't isa na lang din ang ayuda sa kanilang inaasahan. Ang panawagan ko kay Mayor Isko, sana mabigyan ho kami lahat ng ayuda, sir. Kasi kahit 5,000, sir, malaking bagay na sa amin yan, sir. Yung 5,000 na yan, sir. Kasi marami kami, pinapaaral kami. Magkano lang maiwan namin, sir? 400 isang araw. Tapos tataas pa daw niya, 120 isang litro, sir. Nahirap kami ngayon, sir, sa totoo lang. At ngayong malapit na ang bakasyon ng mga estudyante, pangamba ng mga tsuper na mas makaltasan pa ang kanilang barya-barya na nga lang kita dahil sa mababawas na mga pasahero. Ayon pa sa mga jeepney driver, kung patuloy ang pagtaas ng presyo sa kada litro ng diesel, may posibilidad na hindi na lang muna sila mamasada. Baka umabot pa nga ng 200 yan eh. Baka hindi na ako bumiyahe siguro, kaya babiyahe. Mahirap na. Sa panahon ngayon, mahirap. Dahil pa pandemic. Ako, sir, maghanap na ako kahit hilipan ako ng construction, basta 600 isang araw. Magbabudget na lang ako ng pagkain, kahit magtuyo na lang ako sa umaga para kumita gano'n. Wala naman mangyari, sir, kung bibiyahe ko ng jeep, sir, 200 isang litro. Wala na, sir. Magkikita, mapupunta doon sa crudo. Totoo lang, hindi naman kami sa crudo talaga napupunta. Ngayong araw ay nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamahagi ng nasa 5,000 pesos cash assistance para sa nasa 23,000 jeepney drivers sa buong Metro Manila. Ngunit sa Marikina City, walang pamamahagi ng ayuda ngayong araw batay sa abiso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa Regulatory Board, marereschedule ang payout sa March 28 araw ng Sabado para sa mga public utility jeep drivers, delivery riders at motorcycle taxi riders. Pinapayuhan ng LTFRB ang mga benepisyaryo na tumutok sa mga susunod pang update kaugnay ng schedule ng cash relief assistance. Samantala, isang jeepney driver naman na nakapila ang sinumpong ng asma. Kaagad naman siyang nabigyan ng paunang lunas ng mga tauhan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Paalala naman ng health authorities, bago pumila ay siguruhing may sapat na pahinga, hydrated at may dalang gamot na maaaring magamit pang lunas sakaling magkaroon ng medical emergency, lalo na at panahon na rin ng tag-init. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang paglalabas ng 20 billion pesos na emergency fund para sa pagbili ng dagdag supply ng petrolyo. Sa pamamagitan nito ng Special Allotment Release Order and Notice of Cash Allocation ng Department of Energy. Gagamitin ang pondo para sa strategic procurement ng fuel products, kabilang na ang diesel, gasolina at LPG dahil sa epekto ng global oil crisis. Sa ibang balita, muling hiniling sa Korte Suprema ang pagpapatigil ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Public-Private Partnership Concession. Ayon sa Korte, pahirapan niya ito sa mga mananakay dahil sa laki na ng mga dagdag bayarin tulad sa terminal fees, parking fees at iba pa. Ayon sa petitioner sa Supreme Court, hindi rin kasama ang NAIA sa fee reduction ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon sa Korte, may kapangyarihan ang gobyerno na magbaba agad ng fees. Sinasabi natin na marami nang naganap na pagtaas ng fees and charges sa NAIA, katulad ng mga sumusunod. Landing and takeoff fees for aircraft na tumaas ng 220%. Aircraft parking rates na tumaas ng 1,444.12% for international operations at ganoon din sa domestic operations. Aircraft tacking fees, nagtaas ng 60%, non-regulated lease or rental na tumaas at will. So ibig sabihin, batay lamang sa pasya ng NNIC na respondent. Itinaas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang El Nino Watch. Ayon sa State Weather Bureau, maaaring mag-develop ang El Nino sa mga buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre.
Sa ngayon, ayon sa ahensya, nananatili rin ang El Nino Southern Oscillation o ENSO neutral conditions kung saan walang nararanasan o hindi umiiral ang La Nina o El Nino phenomenon sa bansa. Inabisuhan naman ng Pag-asa ang publiko at government agencies na paghandaan ang El Nino phenomenon dahil sa inaasahang matinding tagtuyot. Bilyon-bilyong piso ang posibleng mawala sa gobyerno kung sususpendihin ang koleksyon ng excise tax sa langis. Nilinaw naman ng Bureau of Internal Revenue na hindi agarang mararamdaman ng mga consumer ang suspensyon ng naturang buwis. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Mahigit 200 billion for the years 2024 and 2025. So yun yung mawawalang revenue ng gobyerno. So dahil mawawalan tayo ng ganun kalaking halaga, hindi rin mapupunduhan yung ibang proyekto ng gobyerno. Daang bilyong piso ang posibleng mawala sa gobyerno kapag pansamantalang sinuspinde ang excise tax sa langis sa pamamagitan ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Attorney Don Galera, Head Revenue Executive Assistant ng Excise Large Taxpayer Service ng Bureau of Internal Revenue, ang posibleng revenue loss na ito ay batay sa mga dating koleksyon ng Bureau of Customs dahil ito na ang ahensyang kumokolekta ng oil excise tax dahil imported ang malaking bahagi ng langis na ginagamit sa bansa. For sure, there will be foregone revenues. In 2024, base sa na-i-report ng customs, mahigit 200 billion at saka yung sa 2025, ganun din yung nakukolektang excise tax from fuel. Kaugnay nito, posible rin anyang mabawasan ang pondo sa ilang mga programa ng gobyerno. Ngunit ayon sa BIR, suportado pa rin nila ang mandato kung ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan para maibsan ang pataas na halaga ng produktong petrolyo. Samantala, anumang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay magiging epektibo lamang sa loob ng 6 na buwan, liban na kung paiikliin o pahahabain ito ng Kongreso sa pamamagitan ng isang joint resolution. Nilinaw naman ng Bureau of Internal Revenue na hindi nasakop ng magiging suspensyon sa oil excise tax ang mga produktong petrolyong kasalukuyan ang nasa merkado. Kasi ang mangyayari niyan, yung papasok pa lang, yung i-import pa lang, or yung lalabas pa lang ng production, yun yung magiging exempt dun sa excise tax. Yung mga dumating na may bayad, hindi agad-agad hindi kasama dun sa magiging exempt kasi bayad na yun. They have to pass it on to consumers. Ayon sa BIR, imo-monitor nila ang fuel movement mula importation, production hanggang sa withdrawal sa mga imbakan ng langis upang ma-validate kung ang magiging adjustment sa tax declaration ng mga fuel manufacturers ay tumutugma sa magiging presyo ng mga produktong petrolyo. Mag-i-issue rin sila ng mga klarong regulasyon sa timing at inventory upang maiwasan ang pagkalito lalo na sa mga langis na naangkat na at bayad na ang buwis. On the part of the BIR, ang role kasi ng BIR is to make sure tax treatment is correct and not being abused. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Ping Lacson na dapat papanagutin si US President Donald Trump dahil inilagay nito sa malaking problema ang buong mundo nang maglunsa ng pag-atake sa Iran. Binigyang diin ni Lacson na nasa krisis ngayon hindi lamang ang Pilipinas kundi ang buong mundo dahil nabiguan niya ang stratehiya ni Trump sa inilunsad na giyera sa Iran. Dagdag pa ng senador, dapat itong managot lalo na mismo sa kanyang bansa at mamamayan ng Amerika. Anya, resulta ito ng hindi pagkonsulta ni Trump sa mga kalyado bago nagsagawa ng pag-atake. Samantala, binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang napapanahong pagpapatupad ng independent foreign policy ng Pilipinas. Ito ay sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gulf region. Ayon kay Lazaro, nananatili
ang ugnayang diplomatiko ng bansa sa Iran. Gayunman, nagiging maingat anya ang pamahalaan dahil sa mga retaliatory actions ng Iran laban sa ilang bansa sa rehiyon na tugon ng Iran sa pag-atake ng US at Israel. Nagpahayag din ang pangabang kalihim para sa mahigit 2 milyong overseas Filipino workers na nasa gitnang silangan. Tiniyak naman ito, ang pangunahing konsiderasyon ng gobyerno sa ngayon ay ang kaligtasan ng mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan. I think first, we have diplomatic relations with Iran and continue to do so. However, now when it comes to our OFWs numbering 2.5 million, we just want to be sure that they're also protected. Even our political thinking has to be weighed heavily because sila yung iniisip natin na malayo sila from harm's way. Nagbigay ng kanyang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tiniyak na Pangulo na magpapatuloy ang supply ng langis sa bansa. Nakatakda na ring lagdaan ni Pangulong Marcos ang panukala na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang fuel excise tax. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Nel Maribuhok. Live. Kailan lalagdaan ng Pangulo itong panukalang emergency powers? Nel. Monica, ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakatakda niyang lagdaan itong panukalang emergency powers ngayong araw. Ito ang inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang address kanina ukol sa ginagawang hakbang ng pamahalaan para makatugon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo bunsod pa rin ng Middle East conflict. Natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill para sa kanyang hinihinging emergency powers. Ayon sa Pangulo, posibleng lagdaan na niya ito para maging ganap na batas ngayong araw. Gayunman, pag-aaralan pa niya kung kailan ang tamang pagkakataon na gamitin ang kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang fuel excise tax. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang presyo. Isa sa mga hinaharap na malaking habon ng administrasyon ang supply at presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, inutusan na niya ang mga kinaukulang ahensya na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis, partikular na sa mga bansang hindi apektado ng gyera sa Middle East. Bagaman walang kasiguraduhan sa mangyayari sa estado ng supply ng langis dahil sa balakid sa Strait of Hormuz, kumpiyansa si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang supply nito sa Pilipinas kahit dumating na ang ika-45 araw ng natitirang supply ng produktong petrolyo sa bansa. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Ukol naman sa pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, ayon sa Pangulo, walang dapat ipag-alala sa hakbang na ito ng pamahalaan. Ito ay bilang paghahanda lang ng gobyerno sa posibleng maging epekto pa ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa Executive Order No. 110,
mas mapapabilis ang pagbili ng langis at hindi na dadaan sa anumang proseso. Mapapabilis ng Department of Energy ang pagbili ng langis mula sa ibang bansa. Paiigtingin natin ang aksyon laban sa hoarding at sa mga nagsasamantala, hindi lang sa langis kundi sa lahat ng pangunahing produkto. Makokontrol rin ang supply at presyo ng kuryente. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO. Ang tinutukoy ni PBBM ay nakasaad mismo sa EO na kung kinakailangan ay maaaring suspindihin ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM para mapigilan naman ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang prioridad sa ngayon ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nais kong maging malinaw tungkol sa aming prioridad. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Monica, ayon sa Pangulo, prioridad rin sa ngayon ang paglilikas sa mga Pilipinong naiipit na sa gulo dyan sa gitnang silangan. Target niya na makapagpalipad ng chartered flight ng 2 beses sa isang linggo para mapabilis ang repatriation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Mabibigyan ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang tugunan ang pangunahin ng kinakaharap na krisis sa langis. Ano nga ba ang kapangyarihang ito? Hanggang saan ang saklaw nito at ano ang mga limitasyon? Ito ang balita ni Dante Amento. Ang emergency powers ng ating presidente, ito ay nakalagay mismo sa ating saligang batas, specifically under Article 6, Section 23, Paragraph 2 ng Konstitusyon. Sa gitna ng tumitinding fuel crisis sa buong mundo na nararamdaman na rin sa bansa, nagdeklara ang Pangulo ng National Emergency. Ito ay matapos lagdaan ang isang batas na nagbibigay sa kanya ng emergency powers. Ayon kay Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang constitutional law book author at law professor, ang hakbang na ito ay naglalayong mas mabilis na matugunan ang krisis dahil ang ehekutibo ang may direktang access sa impormasyon at resources para sa agarang implementasyon ng mga solusyon. Ipinaliwanag nito na ang emergency powers ay nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas, pero ang kapangyarihang ito ay hindi likas o inherent sa Pangulo. Sa halip, ang Kongreso ang original repository o tunay na may-ari ng kapangyarihang ito na pansamantala lamang na ipinahiram sa Pangulo sa pamamagitan ng isang batas. In times of war or other national emergency, the Congress may by law, meaning sa pamamagitan ng batas, ay pwedeng i-delegate ng Kongreso sa presidente for a limited period only, and of course, subject to such restrictions as Congress may prescribe, ang mga kapangyarihan na necessary or proper para maisakatuparan ng presidente ang isang declared national policy. Dahil sinertipikahan ng Pangulo na urgent ang nasabing bill, mabilis itong naipasa ng hindi na dumaan sa karaniwang matagal na proseso ng 3 pagbasa sa magkahiwalay na araw. May mga limitasyon o hindi absolute ang kapangyarihang ito. Ang emergency powers ay para sa isang limitadong panahon lamang na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan at maaaring i-extend ng Kongreso hanggang 1 taon. Maaaring makialam ang Korte Suprema sa ilalim din ng konstitusyon kung may aligasyon ng grave abuse of discretion o kung ang mga aksyon ay hindi na naaayon sa saligang batas.
for a limited period only. So hindi ito pwedeng gawing permanente ng ating Pangulo. It will be for a limited period only and subject to the restrictions as Congress may prescribe. Saan ito makikita? Dapat nakalagay ito doon sa batas na magbibigay ng kapangyarihan sa presidente to exercise such emergency power. Nilinaw din ni Attorney Reyes na iba ito sa Commander-in-Chief powers na nakasaad sa Article 7, Section 18 ng 1987 Constitution. Ang emergency powers ay binibigay ng Kongreso sa presidente, right? On the other hand, ang Commander-in-Chief powers, hindi kailangan ng delegasyon from Congress. Ang presidente ay binibigyan ng kapangyarihan diretso ng saligang batas na mag-call out ng mga armed forces para isuppress ang lawless violence, invasion, or even rebellion. Hindi kailangang kasangkapanin ang militar sa paggamit ng emergency powers lalo na't wala namang nagaganap na rebelyon o pananakop sa kasalukuyan. Ang pinakahuling halimbawa ng paggamit nito ay ang Bayanihan Act noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa kaso ng David versus Arroyo, nilinaw ng Korte Suprema na kailangan ng malinaw na delegasyon mula sa Kongreso bago makialam ang Pangulo sa mga pribadong negosyo. Pinasa ng Kongreso ang Bayanihan Act noong tayo ay nagkaroon ng COVID-19 pandemic. At dahil sa batas na ito, binigyan nila ng kapangyarihan ng emergency powers si former President Rodrigo Duterte para mabilisang matugunan itong pandemya na ito. Kahit na may tuturing na timely o nasa tamang panahon ang hakbang na ito, upang matugunan ang lalong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, payo sa publiko na manatiling mapagmatsyag, kinakailangang masiguro na makakarating ang pondo sa mga nangangailangan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang gabi sa inyo, John Bernard, sa Pilipinas. Umuusad na ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran ayon kay US President Donald Trump. Katunayan, ayon kay Trump, may ipinagkaloob na malaking regalo ang Iran na hindi biro ang halaga at may kinalaman anya ito sa Strait of Hormuz. Ito ang balita ni Noel Poliarco. We're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. Gumugulong na ang negosasyon. Ito ang tiniyak ni US President Donald Trump kaugnay ng aniya ay pakikipag-usap sa Iran upang wakasan ang gulo sa gitnang silangan. Bagaman palaisipan pa rin kung sino ang katransaksyon ng Amerika sa sinasabi niyang productive talks, kumpiyansa si Trump na tamang mga tao ang kanilang kausap. Katunayan aniya, isang big present ang ipinagkaloob ng Iranian representative sa Amerika na hindi birong halaga ng salapi ang katumbas. May kinalaman aniya ito sa produksyon o supply ng langis at gas. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Nang tanungin kung may kaugnayan ito sa Strait of Hormuz, ang sagot ni Trump, related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. Pero ang Iran, naninindigan na nasa kanilang kontrol pa rin ang Strait of Hormuz. Sa pinakahuling pahayag ni Said Jalili, ang kinatawan ng Supreme Leader sa Supreme National Security Council, tila may patama ito kay Trump. Aniya, ang sinasabing dialogo ni Trump ay isa lamang uri ng panlilinlang. Base sa ulat ng Israeli media, may 15 kondisyon ng Amerika sa Iran at ayon mismo kay Trump, pinakauna rito ay ang pagsira sa lahat ng nuclear infrastructure nito at pagbasura sa planong pagkakaroon ng armas nuklear. They can't have certain things. I mean, you know the things. I don't have to go over the list, but again, it starts with no nuclear weapons, and they've agreed to that. There won't be any nuclear weapons.
Bilang kapalit, aalisin ng US ang lahat ng sanctions sa Iran. Tutulong ang US sa domestic nuclear power program nito o sa operasyon ng Bushehr Electric Generation Plant, ang nag-iisang nuclear power plant ng bansa. At hindi na muling magpapataw ng sanctions ang US hanggat hindi lumalabag ang Iran sa kasunduan. Ayon naman sa Russian media, nananatili ang kondisyon ng Iran. Isara ng US ang lahat ng base militar nito sa Gulf region. Hindi na sila aatakihin pa. Reparations o kabayaran sa lahat ng napinsala sa kanila ng digmaan. At hindi na sila pagbabawalang ituloy ang kanilang missile program. Kung totoo ngang nagsimula na ang negosasyon ng magkabilang panig, tila ay may ilang probisyon na hindi sila magkakasundo. Ngunit isa ang malinaw sa ngayon. Kailangan nang itigil ang gulo bago pa lalong lumala ang krisis sa buong mundo. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang bansang Pakistan na mamagitan at maging lugar ng negosasyon upang wakasan ang kaguluhan sa gitnang silangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na ang kanilang alok na maging mediator sa kasunduan ay alang-alang sa interes at kapayapaan sa buong Gulf region at kung papayag ang Amerika at ang Iran. Tila sang-ayon naman dito si US President Donald Trump nang i-share nito ang post ni Sharif sa kanyang social media account. Isa ang Pakistan kasama ng Turkey at Egypt sa mga bansa na napaulat na siyang nagpapaabot ng mensahe sa pagitan ng Washington at Tehran kasabay ang pagkikayat sa dalawang panig na bumuo ng isang diplomatic deal. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng Russia sa Ukraine matapos pansamantalang bawiin ng US ang sanctions sa Russian oil. Pinakahuli sa mga inatake at tinamaan ng Russian drone ay ang 16th century-old city ng Lviv sa central Ukraine. Ilang opisyal ang kinondena ang pag-atake at iginiit ang agarang pag-aksyon ng UNESCO dahil sa pagkasira ng mga protected landmarks sa giyera. Ito ang balita ni Jack Del Campo. Що санкції проти Росії були частково послаблені, грає на інтерес Росії воювати далі. Це небезпечно для всіх. Walang ibang nakikinabang sa ngayon sa giyera ng Amerika at Israel sa Iran kundi ang Russia. Ito ang pahayag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Dagdag pa nito, kumikita ang Russia ngayon sa taas ng demand sa langis ng bilyon-bilyong dolyar kaya may pondo ito upang lalo pang paigtingin ang pag-atake sa kanila. Katunayan nito aniya ang paggamit ng Russia ng Shahid missiles na na-develop ng Iran. Відночі Росія б'є по Україні шахедами. Був масований удар вночі і ракети і шахеди. Sa isang buong magdamag noong Lunes, March 23, pinaulanan ng Russia ng missiles ang nasa 5 syudad sa Ukraine, kasama na ang 16th century-old UNESCO World Heritage Site sa Lviv. Partikular na nasira ang isang 16th century-old residential house at ang katabing Bernardine Monastery. Kinundina ng ilang opisyal ang pag-atake at nanawagan sa UNESCO ng agarang pag-aksyon. Ayon kay Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha, dapat patawan ng mabigat na parusa ang Russia sa ginawa nitong pag-atake sa Lviv na isang cultural at residential community. Ayon kay Romanian Minister of Foreign Affairs Tui Oana, ang ginawa ng Russia na pagsira sa mga mahalagang istruktura ng kasaysayan at kultura ay tahasang paglabag sa international law bukod pa sa pagkasawi at pagkasugat ng mga sibilyan. Batay sa kasaysayan ng Russian-Ukraine War, hindi pa naabot ng Russian ballistic missile ang syudad ng Lviv, maging ng cruise missile na gamit ito. Simula ng kubkubin ng Russia ang bansa, ang Lviv ang itinuturing na pinakaligtas na lugar sa Ukraine, kaya dito dinadala ang mga apektadong sibilyan mula sa border kung saan aktibo ang labanan. Ayon kay Zelensky, pinatutunayan lamang ng Russia na wala sa plano nito sa ngayon ang makipagpayapaan.
Kaya patuloy ang panawagan ng Ukrainian leader sa international community ng sama-samang pag-aksyon upang himukin ang Russia na bumalik sa diplomasya. Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб'єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавились дипломатією реально і чесно. Мир повинен бути надійним. Саме це наша мета. І це буде. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli na naman niyanig ng Four of Spades ang Wish Bus. As expected, dinumog ang fans ang The One and Only FM Radio on Wheels nang mag-perform ang grupo sa SM Fairview kahapon. Ito rin ay hudyat ng kanilang pagbabalik sa iconic Wish Bus. Kabilang sa inawit ng Pinoy rock band ang Kabisado, Konsensya at Suliranin na mula sa kanilang latest album na may title na Andalusia. Ipinatatawag ng House Justice Committee sa pagdinig ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang dati nitong Chief of Staff na si Michael Poa. Samantala, inaprubahan na rin ng House panel ang pagkakaloob ng protective custody kay Ramil Madriaga. Ito ang balita ni Rosalie Coaz. With 34 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention, the motion is granted. The committee is directed to issue subpoena duces tecum to the Ombudsman for the production of the SAL-N of the Vice President corresponding to the period of 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. So ordered. Nais makita ng Kamara ang financial status ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng pagdinig sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Pinasapina ng House Justice Panel ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N ni VP Duterte mula noong Vice Mayor pa lamang siya ng Davao City hanggang maluklok sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Partikular na mula 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022. O nang maupo itong Davao City Vice Mayor at Mayor. Gayun din ang SAL-N nito mula 2022 hanggang 2025 kung kailan naman ito nagsimulang manilbihan bilang Vice Presidente. Tumutol dito si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez pero hindi na naig ng pagbotohan na ng komite ang motion. I object, this is now a clear fishing expedition against the Vice President. Gayun din ipinapasapina rin ng House Committee on Justice ang annual income tax returns at iba pang relevant documents ni na VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2025. Maging ang General Information Sheet at audited financial statements ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawa sa kaparehong panahon. Bagaman tinutulan, nagwagi ang boto ng mas nakararaming House Justice Committee members kaya pinagtibay ang pagpapasapina sa mga naturang dokumento. The request being made by Congressman Ridon covers periods when the respondent was not yet the Vice President, Madam Chair. I'm going back to the decision of the Supreme Court when it said that we can only file impeachment complaints against an impeachable officer for things done during the incumbency or while she is holding the impeachable office. So by requesting documents or data or figures that would include the time when she was just Vice Mayor, I think, in 2007, or holding other positions that are not yet or maybe considered impeachable, that's where my objection is. Tama naman po yun, pero what we would want to be able to see is a complete financial picture of the Vice President from the time that she commenced the public office in 2007 as a Vice Mayor up until today. That would be a proper objection with due respect if we had ended our request previous to 2022. But to be clear, I think a big chunk of all of these businesses' requests will most definitely cover
up until today. Bukod dito, ipinapasumite rin sa House Justice Committee ang transcripts at records sa isinagawang pagdinig ng Kamara noong 19th Congress kaugnay ng confidential funds ng Vice Presidente. Gayon din ang certifications mula sa Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay ng birth, marriage o death records ng recipients ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Maging ang record at datos ng NBI sa isinagawa nitong investigasyon kaugnay ng pagbabantang ginawa ng Vice Presidente laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Pinaharap din ng House Justice Committee sa pagdinig ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Powa. Si Powa ay dating Chief of Staff ni VP Sara nang ito pa ang kalihim ng Department of Education. In such capacity, he has very material and relevant information on how the confidential funds in the DepEd were used, and in particular, he had a direct role in the preparation of the accomplishment reports relating to the use of the DepEd's confidential funds, some of which these accomplishment reports have been the subject of the request for subpoena that this committee has approved. Samantala, inaprobahan na rin ng House Justice Committee ang pagkakaloob ng protective custody kay Ramil Madriaga, isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Itinuturing na mahalagang testigo ng complainant si Madriaga na nagpakilalang dating bagman umano ng Vice Presidente at nag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang personalidad. Tinutulan ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang mosyon pero hindi ito nanaig sa boto ng mayorya ng mga kasamahan. Pinabura rin sa record ng pagdinig ang sinabi ng kongresistang isa umanong polluted source si Madriaga. With a presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. That is clearly premature for anyone to raise an issue of credibility on the part of the intended witness. He is not yet testifying. He will testify. And therefore, issues of credibility can be raised in the questioning, in the clarificatory questioning. Mr. Madriaga can be asked about those things during the hearing, the proper stage of the hearing, but not at this point. Ipinag-utos naman ng House Justice Committee ang pagpapaigting ng seguridad sa detention ni Madriaga sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation o NBI at pagtitiyak ng kaligtasan nito kapag haharap sa pagdinig ng House Justice Committee. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinepensa naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang hindi nito pagdalo sa pagdinig ng House Justice Committee ngayong araw. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Attorney Michael Powa na handa siyang tumugon sa subpoena ng Kamara sa kanya. Ito ang balita ni Jedne Resina. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us, this goes well beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. Malinaw mulat sa pulang dahilan ng hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga abogado sa sinasagawang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginiit ng kampo ng pangalawang Pangulo unconstitutional o labag ito sa saligang batas. Ilang minuto matapos suspendihin ng komite ang unang ng hearing. Nagsagawa ng press conference ang mga abogado ni VP Sara. Ipinaliwanag ni Attorney Michael Powa at Attorney Sheila Sison ang dahilan ng kanilang hindi pagdalo sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa Kamara. Well, for now, that's really the position of the defense team. Unconstitutional yung nangyari proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, sinasabi talaga natin dito just to simplify things. Sa Constitution, very clear naman yung nakasulat.
Ayon sa defense team ng Vice Presidente, nagpadala na sila ng liham kay Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro upang ilahad ang kanilang fundamental objection. Paliwanag ni Attorney Poa, bagamat kinikilala nila ang kapangyarihan ng Kamara, magpasimula ng impeachment, ang paglilitis o trial ay eksklusibong kapangyarihan ng Senado. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag na namin na mini trial. At again, kaklaruhin ko lang yung i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Attorney Sheila. Hindi po sa amin ang galing yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Nauna nang inihayag ni Vice President Duterte na isang fishing expedition ang ginagawa ng komite. Paliwanag ng kanyang mga abogado, ito ay dahil humihingi ang komite ng mga dokumentong labas na sa mga nakalakip sa orihinal na reklamo. When you evaluate these impeachment complaints, the evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, di ba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument nga, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints. And then yung mga naka-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabing o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. And so if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente. Ayon kay Attorney Sison, handang humarap ang Vice Presidente sa pagliliti sa tamang forum at ito nila ay sa Senate Impeachment Court. She will participate before the proper forum, before the body that has jurisdiction to try the case against her. Yes, because again, we just have to read the Constitution. The Constitution says, Section 3, Paragraph 6, Article 11, that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Para naman sa banta ng ilang mambabatas na culpable violation of the Constitution ang hindi pagdalo ng Vice Presidente, mabilis itong pinabulaanan ng kampo ni VP Duterte dahil wala nilang batas na nag-oobliga sa isang respondent na personal na humarap sa committee level. Samantala sa kabila ng kanilang pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng House Justice Committee, tiniyak ni Attorney Poa na susunod siya sa sabina ng House Committee. Ito ay kahit pa may pagtataka siya kung bakit siya idinamay sa usapin ng accomplishment reports. I was a bit surprised because I think the ground stated there was that I was the one in charge of the accomplishment reports, etc., which obviously the facts and documents would show that it was not me. But nonetheless, I don't see any point in not appearing. So I will definitely abide by the subpoena, subject to, of course, titingnan natin kung anong laman. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinuligsan ng mga mambabatas ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa unang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon kay House Justice Panel Chairperson, Congresswoman Jervil Luistro, maituturing na mabigat na pagdabag sa konstitusyon ang hindi pagharap sa prosesong ito. Ito ang balita ni Rosalie Coas. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Walang Vice President Sara Duterte o kinatawan nitong dumating sa unang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachments ngayong araw. Sa ipinadalang liham ng mga abogado ng Vice Presidente sa House panel na may petsang March 24, binigyang diin ng kanilang kampo na hindi sila makakalahok sa anilay mini trial ng House panel. Giit ng kampo ni VP Sara, wala sa jurisdiksyon ng Kamara ang makapagsagawa ng anumang paglilitis. Unconstitutional umano ang ganitong proseso, bagay na tinuliksa ng House Committee on Justice. Tinawag din ng ilang miyembro ng komite na erroneous o mali ang nakasaad sa liham. This particular
position of the councils and of the Vice President herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong paggamit ng mini-trial ng ilan po sa mga kinatawan ng komite pong ito ay para lamang po sa pagpapaliwanag sa atin pong mga kababayan nung pong pagtakbo ng proseso po na impeachment. Particular, ito pong hearing proper at more particularly to make a distinction from the actual trial. Herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee, and rather than just issuing statements before the media. Binigyang diin ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na hindi paglilitis o trial ang isinasagawang pagdinig ng komite. Let us always be reminded that our parameter in our hearing proper is the determination of probable cause only, which means the justification to be able to proceed to trial. Again, we are not yet determining the guilt. We are not holding trial. This is just a clarificatory hearing for the purpose of determining probable cause, which will allow us to proceed to trial in the Senate. Iginiit din itong maituturing na paglabag sa ligang batas ang hindi pagharap sa impeachment process. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Sa April 14, isasagawa ang susunod na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng dalawang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ramdam na sa Boracay Island ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at pamasahe. Ito'y dahil sa mababa pa rin bilang ng mga turista sa isla, isang linggo bago ang long holiday. Nagtataas na rin ng maging ang singil sa mga water sports at ilang pang serbisyo sa Boracay. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, kumusta ba ang lagay ng turismo dyan sa Boracay Island? Bernard, patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa Boracay Island. Ngunit mas maunti ito kaysa sa inaasahan kumpara sa mga nagdaang taon, lalo pat sa susunod na linggo na ang long holiday kung saan pinaka-inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa isla. Nangangamba ang ilang mga nangangasiwa ng ilang hotel sa Boracay Island sa posibleng pagbaba ng bilang ng mga turista sa isla dahil sa krisis sa petrolyo. Ayon sa ilang hotelier, maganda pa ang bilang ng mga turista ngayong buwan ng Marso na umaabot pa rin sa kanilang target. Umasa silang magpapatuloy ito sa kabila ng mga nakaambang epekto ng tensyon sa gitnang silangan gaya ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng pamasahe. The next month, April, yun lang medyo kabado tayo. Kasi, syempre sa balita ngayon, so nararamdaman na rin talaga natin yung, before is tumatakbo na kami na 91%, so ngayon for April is nasa 66% kami.
May mga tourists na talaga nag-book prior. And then afterwards, yung mga cancellations naman is meron din partially, pero lahat ng mga nakakausap natin dito sa mga hoteliers din, very less lang yung cancellations. Ngayon, almost full pa rin talaga. Nakakakita rin ng tinatayang 20% pagbaba sa bilang ng mga turista ang isang ferry line na naghahatid ng mga pasahero sa pagitan ng Katiklan at Boracay Island. Ngayon sir, medyo nabawas onte kasi after pandemic, maraming pumupunta dito. Pero ngayon po kasi parang medyo na-lessen lang siya pero hindi totally konti. Bukod sa pagbaba ng bilang ng mga turista, malaki rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa iba pang mga operasyon na may kinalaman sa turismo. Gaya na lang ng ilang water sports activity tulad ng island hopping at parasailing na halos dumoble na ang presyo. Malaking kabawasan din sa kita ang nararanasan ng isang kooperatiba sa Boracay na nag-aalok ng island hopping dahil sa kakaunting turista. Our customers? Sobra konti lang yung mga turistang nadating ngayon sa Boracay din kaya naapektuhan din yung kita ng management, ng kooperatiba dahil po. Apektado na rin ang mataas na presyo ng petrolyo at maunting turista ang mga operasyon ng yate na nag-aalok naman ng paglalayag sa palibot ng isla. Affected po talaga kami kasi doon po talaga nanggagaling yung paano kami mag-operate. So yun, naman kami, ipapasa din namin sa passengers kung katulad sa party boat, mag-a-add kami ng per pax, ganyan, ng presyo ng babayad nila sa amin. Ngayon, siguro sa 4 yachts, siguro isa lang yung biyahe namin, yung 3 wala. Sa gitna nito, aminado si Malay Mayor Florlibar Bautista na hindi maiiwasan ang pagbaba ng bilang ng turista sa Boracay Island sa gitna ng krisis sa petrolyo. May possibility yan kasi alam mo naman, travel magastos din. Iba talaga yan. Instead na 5 sila, 3 na lang, di ba? Para makaano nga sa gastos. But talagang there will be an effect, pero minimal lang naman siguro. Batid din ito ang pagtaas ng singil sa ilang serbisyo sa isla. Pagdating lang dito is hindi man masyadong mahal, no? Dahil parang sa ngayon wala pa ng mga reports na nagtaasan na yung gano'n. But meron isang report lang na isang grupo sa water sports na parang mag-increase sila. Kasi ginagamit nila yung lalo na itong naghihila ng mga parasailing, yung mga banana boats, yung mahal yung So mayroon silang na-reported sa akin na mag-increase sila. Ngunit kung magpapatuloy ang krisis sa petrolyo, sinabi ng alkalde na unang maapektuhan dito ay ang sektor ng transportasyon, kasunod ang iba pang maliliit na mga negosyante sa isla. Mayroon pa naman tayong magagamit na mga pondo. Mayroon tayong mga AIX in case na naman. And I'm sure ang national government may prepared data sila din to support itong ating mga marginal na mga economy. Bernard, sa kabila ng sitwasyon ay umaasa pa rin ang Malay LGU na tataas pa rin yung bilang ng mga turista dito sa Boracay Island. Patuloy naman ang kanilang paghahanda unang-una para sa kaligtasan ng mga turista na bumibisita sa isla. Yan ang latest dito sa Boracay Island. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Boracay Island sa Malay. Sari-saring pagtitipid na rin ang ginagawa ng ilang hotel sa Baguio City para makatipid sa gastos sa gitna ng matinding epekto ng krisis sa petrolyo. Sa Baguio Country Club, ilang pasilidad ang pansamantalang isinara dahil kaunti ang bisita. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Mabibilang mo ng daliri mo yung weekdays natin. Except noong long weekend, at least nagkaroon tayo. Pero wala talaga. Kaya may mga cost-cutting measures tayo na ini-implement na dito sa amin. We're speaking for ourselves to sa BCC. So yun, talagang ramdam yung yung kurot ng gera na nangyayari ngayon.
Napipilitang magpatupad ng mga pagbabago sa operasyon ang mga hotel sa Baguio City upang makatipid sa kuryente, manpower at iba pang gastusin dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang pansamantalang pagsasara ng ilang pasilidad gaya ng mga bar at specialty restaurants kapag konti ang bisita, lalo na sa weekdays. Sa Baguio Country Club, pati ang ilang golf at recreation facilities ay hindi rin binubuksan upang mas maibaba ang operating costs. Yung halfway house natin dyan sa may golf course, yan sarado na, no? And then on certain days of the week na talagang sobrang baba, sarado na rin talaga yung natin, no? Yung recreations area, ganyan, yung mga facilities natin, sinasara natin para makatipid sa power and then makatipid din tayo sa manpower, no? Aba rin ang occupancy rate ng hotel na dati ay umaabot ng 70 hanggang 90% sa peak days, ngayon ay nasa 20% na lang sa weekdays. Noong Tuesday sa 24 tayo, tapos Monday 22, ngayon nasa 55 tayo. So may slight increase, no? Pero usually laro yan sa 70, ganyan. Tapos pagdating ng Friday, tataas na yan ng 90, ganyan. And then it's either puno ka or ma-maintain mo yung 90 ng Saturday, Sunday, ganyan. So, yun, ngayon at this point, makikita mo na nasa left 20s yung weekdays mo. Swerte na lang kung may mga events ka, mga weddings ka, tataas yan ng 55, tataas ng 40, ganyan. So, yun. Dahil dito napipilitan din ang management na magbaba ng rates para lang may pumasok na mga guests habang sinisikap na mapanatili ang mga empleyado kahit naramdam ang pagbagal ng kita. Habang patuloy na ramdam ang epekto ng mataas na presyo ng langis, umaasa ang pamunuan ng hotel na makakabawi rin ang turismo at operasyon sa mga susunod na buwan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbabayad ng korte sa New Mexico ang kumpanyang Meta ng $375 million o 22.5 billion pesos. Ang kaso ay kaugnay ng umano'y paglilihis ng Meta sa publiko ukol sa proteksyon at seguridad ng mga menor de edad na gumagamit ng mga online platform nito. Ang Meta ang may-ari ng social networking sites na Facebook, Instagram at WhatsApp. Ayon sa korte, may pananagutan ang Meta sa mga content na lumalabas sa mga nasabing online platforms na nag-e-expose sa mga menor de edad sa kahalayan at mga mapagsamantala. Ayon kay New Mexico Attorney General Raul Torres, makasaysayan ang nasabing hatol dahil ito ang kauna-unahang tagumpay ng isang estado upang mapanagot ang Meta sa issue ng online child safety. Ayon naman sa kampo ni Meta CEO Mark Zuckerberg, iaapela nila ang desisyon sa korte. Samantala, hanggang March 29 na lang maaaring manatili sa bansang Lebanon si Iranian Ambassador Mohammad Reza Shibani. Ito ay matapos siyang ideklarang persona non grata ng Lebanon. Ayon sa Lebanon Ministry of Foreign Affairs, nilabag ng Iran ang kanilang demokrasya at ang diplomatic provisions ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pag-atake ng Iran sa timugang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng proxy nito na Hezbollah noong March 2 at patuloy na ground offensives na nagsasapanganib sa kanilang mga mamamayan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang planong pagbisita ng kumpanyang nagmamay-ari ng online game na Roblox sa Pilipinas. Kasunod ito na planong tuloy ang pagbabawal ng naturang online gaming application dahil sa banta sa kaligtasan ng mga kabataan. Ito ang balita ni Mia Alonso. Pag naglalaro ng Roblox, yung siya iritado. Ang kinakatakot ko kasi dyan, iba-iba yung kalaro eh. So, di ba pag sa laro, hindi mo alam kung matanda o bata. Kung matatanggal siya, mas pabor sa akin.
Sa unang tingin, tila isang simpleng laro lamang ang online game na Roblox. Makukulay, puno ng mga karakter at mini-games na talagang nakakainganyo lalo na sa mga bata. Ngunit sa mata ng isang magulang gaya ni Andy, iba ang nauobserbahan niya sa likod ng makukulay na screen. Minsan sabi niya, mama, ito yung bahay natin, ito yung kwarto ni kuya, ni tita, ganyan, ni tito, dito ganyan. Okay. Natutuwa ako pag pero yung pagdating sa laro na kung ano-ano na yung pinag-usapan, madaming bastos. Tapos minsan mga pinag-uusapan hindi maganda. Pag ganyan, pag magkasama kami sa kwarto, hoy, tigilan mo yan. Kung pagsasama-samahin na din aniya ang kabuuang nagastos ng anak sa laro, aabot na ito sa libo-libong piso. Bukod pa rito ang umunoy mga palihim na nakukuha sa kanyang account at e-wallets. Bukod sa perang naaaksaya, higit pang alalahanin ni Andy ang mga nakikipag-usap sa kaniyang anak na ibang user na may halong sexual activity. Bagamat gumagawa rin siya ng paraan bilang magulang, dumarating talaga aniya ang pagkakataon na hindi na mapigilan ng mga ito. Samantala, iniulat naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na handa na rin umano ang lahat ng telecommunication companies sa bansa na i-block ang Roblox sa sandaling ipag-utos ng pamahalaan. Lahat ho ng mga telcos, and they assured us once we implement this blocking, we can effectively block kahit anong platform. Kasi ang worry namin dati, pag may application, na-download na yung application, ang binaban lang namin yung web-based. Now, they assured us, pag halimbawa, kahit yung application, kahit na-download mo na yung application, hindi mo siya magagamit yung mga functions niya. Dagdag pa ni CICC Undersecretary Awi Paraiso na nagkaroon na rin sila ng usapan ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na ipatupad ang pag-block o pagbabawal sa online game na Roblox sa April 3. But ang development talaga dyan, nakipag-usap na si Roblox. They would be flying here on April 7, 8, and 9. So I was talking to Sec Henry after that development. So pag-aaralan namin ngayong araw if we would push through with the April 3 or wait for them to come here. Paninindigan naman ni Yusek Paraiso na hindi sapat ang kasalukuyang safeguards ng Roblox dahil sa nakikitang mature contents at mga chat functions ng platform na nagagamit sa mga drug at weapon dealer maging ng child pornographer. Ikinababahala rin nila ang ulat na 7 bata ang nahikayat ng online game na gumawa ng terroristic act, kabilang na ang pagpaplanong magsagawa ng isang school shooting na nahuli ng Philippine National Police sa Southern Luzon. Ito na lang sasabihin ko sa Roblox. Even before you come here, I would tell you now that your safeguards and your guarantees are insufficient to protect our Filipino children. So if you come here to convince us, if you're coming here to convince us to agree to your policies and guidelines, it's a waste of effort. So kung pumunta lang sila dito para mag-explain, wag na lang sila pumunta dito. Giit ng ahensya na hindi sila kontra sa mga online gaming. Subalit bunsod ng epekto nito sa mga naglipa ng tantrums o pagmamaktol ng ilang mga kabataan online dahil sa bantang pagban sa Roblox. Malinaw nilang mayroon talagang problema na kailangang masolusyonan. That only shows kung gaano kalaki yung Philippine market para sa kanila. Diba? Nalilipad sila. Sa ibang gobyerno din nila ginawa, sa Pilipinas ginawa nila kasi yung market napakalaki. Sa ngayon, desidido ang ahensya na ituloy ang pagbabawal o pag-block sa naturang game. Sakali namang may maipakitang konkretong solusyon at safeguards ang Roblox company para sa mga kabataan, posibleng ikonsidera nila ito. Samantala, mahigpit naman ang paalala ng mga eksperto na bantayan at obserbahang mabuti ang mga anak, lalo na sa paggamit ng online gaming. May interaction yan with other people. And then these other people naman, they can be considered predators. Talagang naghahanap sila ng mga bata na madaling ma-hook sa ganyan. Bagamat simpleng laro lang nila ito sa simula, dahil sa lawak ng naaabot ng mga platform, maaaring magdulot ng addiction ng mga ito na nagpapabago sa ugali at kilos ng bata. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinamalas ng mga tauhan ng BRP Miguel Malbar ng Philippine Navy ang kanilang kakayahan sa isinagawang Milan Exercise 2026 sa bansang India. Hinangaan ang kakayahan ng mga Pilipinong sundalo at ng nasabing naval asset na tanging barko na nakadetect ng isang submarine na bahagi ng nasabing pagsasanay. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
One of the exercise scenarios was anti-submarine warfare. There were 33 warships from different nations involved. During the conduct of ASW, it was only our warship that was able to detect the submarine. Bagamat bago ang barko, pero hindi man kasing high-end at moderno ang mga sistema ng BRP Miguel Malvar kumpara sa ibang warship ng ibang bansa, hindi pa rin ito nagpahuli. Patunay ito na hindi lamang teknolohiya ang laban, kundi ang husay, disiplina at dedikasyon ng bawat Pilipinong sundalo at mandaragat. Sa katunayan, sa isinagawang Exercise Milan 2026 sa India, kung saan lumahok ang 33 warships mula sa iba't ibang bansa, isa sa mga pagsasanay ay ang anti-submarine warfare. Tanging ang barko ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar, ang matagumpay na nakapagtukoy sa submarine. Ayon sa Navy, naging susi dito ang pagiging mapanuri ng mga Pilipinong mandaragat, lalo na sa pagtukoy ng kakaibang galaw at tunog sa ilalim ng karagatan. He mentioned that our systems are not at par yet, not as high-end, not as modern as the other warships, but it was the individual sailor who was very keen on his job to be able to look for differences of sound propagation. And they were able to detect. It is a highlight of the skill of the individual Filipino soldier and sailor. Itinuturing na isa sa pinakamahirap na aspeto ng anti-submarine warfare ang pagtukoy sa mga submarine dahil sa kanilang kakayahang lumubog ng malalim at umiwas sa anumang deteksyon. Samantala, pinuri ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang naging hakbang ng BRP Miguel Malvar nang tutukan ito ng fire control radar ng barko ng People's Liberation Army Navy sa Sabina Shoal habang nagsasagawa ito ng sovereignty patrol noong March 6. Inihalin tulad nito ang pagtutok ng fire control radar sa pagtutok ng baril sa isang tao. Gayunman, ginawa ng mga tauhan ng Philippine Navy ang tamang hakbang para hindi na lumala ang sitwasyon. Ni-radio challenge ng BRP Miguel Malvar at inutusan ang barko ng China na itigil ang hindi professional na hakbang. Sumunod naman ang Chinese vessel at ibinaba ang fire control radar nito. Ang comment ko lang is that maganda ang naging reaction ng ating mga tropa, no, because we countered their or we challenged that action by China kasi pagka parang kanyan parang tinutok mo yung baril mo sa isang tao, no, by that action of China, and we called them out for that. Nung nag-challenge tayo ay tinigil naman nila yung ginawa nilang yon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat at shoutout kina Benji Pico, Gatela Bernard, pangalan ko pa, at kay Chang Mencias. Gayon din kay Amelia Alpuerto, Roy Casipi at Golosinda Dodi. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng 1 Kapitulo 14, versikulo 27, na nagsasabi, "Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magumilihanan ang inyong puso, ni matakot man." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.